Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Pasagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang mahalin sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang mahalin sa buhay ko.
dakila ka, maluwalhati ka. At ayaw mo, Panginoon, sa gabi ito, maghari ka po, Panginoon, sa bawat puso na iyong mga anak na rito. Lord God, patuloy po namin po na inaalay ang pagsamba sa iyo. Ang aming mga puso, Panginoon, ikaw ang nakakabatid. Hayaan mo, Panginoon, na wala kami ibang pupurihin kundi ikaw, Panginoon. Wala po kami ibang itataas kundi yung dakilang pangalan sa gabi ito. Hayaan mo, Panginoon, mailapit mo namin, Panginoon, ang gawain ito sa iyong harapan. Lord God, patuloy mo po kami samahan, Panginoon. Mas pasan po, Panginoon, yung Santong Espiritu, ang gawain sa oras na ito. At hayaan mo, Panginoon, ang iyong salita. At yung presensya sa kalagitnaan ay sa pagmula, Panginoon. Lord God, ay yung anak na gagamitin, Panginoon, sa gabi ito, upang magpahayag po, Panginoon, ay yung mga mensahe. Lord, samahan mo po siya, Panginoon. At ang mga pagpaparay ito, Panginoon, mga salita, Panginoon, marinig po namin. Lord, ito ay pagpapala sa bawat isa. Lord, gamitin po siya, Panginoon, may effectively, upang patuloy, Panginoon, ang bawat salita na aming marinig, Lord, patuloy maipa sa puso ng bawat isa at malakaran ito. Kaya po, Panginoon, sa bawat mga gagamitin po, Panginoon, magpapaawit, tatayo sa kalagitnaan ito, Lord, basbasan po, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, upang patuloy, Panginoon, na ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba ay makarating sa iyong kaharian. Salamat po, Diyos. Hayaan po, Panginoon, sa gabing ito, wala po kami ibang itataas, at ang iyong dakilang presensya ay ang aming inaanyayahan upang patuloy na kami isamahan. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Hayaan po, Panginoon, mapurihan ka, aming pinasasalamatan at kabalatiin sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po. Pinupuri ka diyan dakila sa gabi ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit sa lingkod ng Diyos. Tunay nga na lagi tayo magkaroon ng kagalakan sa tuwing alam natin na sa araw-araw, iba-iba man ating naranasan sa buhay, ngunit alam natin yung kagalakan ng Diyos sa puso natin ay kasama natin. Amen. Hallelujah. Yes, umawit tayo sa lingkod ng Diyos. Kapagkat
Yes, narito kami, O Diyos, na natiling magpapakumbaba, hallelujah, upang makita niyo po, Diyos, sa aming mga puso, Lord God, na wagas na umawit sa iyo, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Narito kami,
kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panataw na. Sasambahin, paligid man ay magaling, Jesus. Kahit may sulit
Diyos, sa kabila, Lord God, ng aming kakulangan sa iyo. Yung pag-ibig mo ay lagi mo kaming pinupuno, O Diyos. Kaya kami, Lord God, ay nakapagpatuloy sa pag-awit sa iyo, sa pagtaas ng aming mga kamay, ng aming mga puso. Dahil, Lord, sa habag mo na ibinigay niyo po sa amin. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami. Sa kabila, Lord God, sa anumang sitwasyon ng aming buhay, makapagpatuloy kami sa paglingkod sa iyo. Makapagpatuloy kami sa pag-aawit sa iyo. Hallelujah, Jesus. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise God! Purihin po ang Panginoon. Pumapasok na po tayo ng second midweek. Itong buwan na ito. Praise God! Purihin ng Diyos sapagkat alam po ninyo marami gagawin ng Panginoon. Amen. Kaya lagi po pinakikita ng Panginoon paano nga ba tayo makapaglilingkod ngayong 2026. Amen. Nung bagong taon, sabay-sabay na tumakbo. Ito na, talagang palakad ng palakad ang buwan. Talagang nandirito na yung talagang tatakbo. Naririto na talaga yung talagang maglilingkod. O yung talagang parang iniintay na lang yung mga araw ng linggo. Amen. Ang ating pong topic ngayon ay pinamagatang, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Amen. Alam nyo, sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Amen. Alam nyo, kung pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon, nakikita po natin, ang Panginoon po hindi po nagtapos. Kundi hanggat siya'y may natitirang buhay, hanggat talagang siya'y nag-ministry, talagang patuloy siyang naglingkod sa Panginoon. Naglingkod siya sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Okay. Sabi dito, sa ating pong topic, hindi pa tapos ang Diyos atin. Alam niyo, maraming gagawin ng Panginoon. Amen. Dapat ito yung pananaw natin. Hindi po yung pagka medyo nakondisyon ang katawan natin, okay tayo. Pagka hindi na nakondisyon, ayaw na po natin. Sabi po dito sa intro, kung 2025, sinamahan tayo ng Panginoon at binigyan tayo ng tatag sa anuman laban ng ating pamumuhay Kristiyano. Ngayong 2026, mas higit na sasamahan tayo ng Panginoon dahil ang anumang inumpisahan ng Diyos ay siya ang tatapos at ipakikita niya sa sino man susunod at makikinig ng salita ng Panginoon. Ito'y magtatagumpay 2026 dahil hindi pa tapos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Nag-uumpisa pa lang. Ala pa po tayo sa 15. Ala pa tayo sa katapusan ng January. Talagang dito makikita natin, lahat po'y tumatakbo, pero makikita natin sa ating pong pagtakbo, marami po yung napapagod na. Paano kung dumating na yung buwan ng Marso, buwan ng Hulyo, paano na tayo? Mga anak ng Diyos, marami pang gustong gawin ang Diyos sa iyo at sa akin. Amen. Marami pa. Hallelujah. Ngayong 2026, isang bagong bagay ang iyong mararanasan at kailangan lakaran mo ito sa pananampalataya. Amen. Hindi mo makakamit ang gantimpala ng Panginoon pag hindi mo ito nalakaran. Ang sabi ng Isaiah 43 verse 19, masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Amen. Church, ngayon 2026, sensitibo po tayo. Isang bagong bagay ang iyong tatanggapin at gagawa ko ng isang dadaanan sa gitna ng iyong paglilingkod sa Panginoon at bubukal ang tubig sa kabila ng ikaw ay nag-uumpisa na maglingkod sa Panginoon.
Amen. Kaya minsan darating yung pagkakataon, bakit ganito? Wala pa sa kalagitnaan, parang ito na yung nararanasan ko, kapatid, ulitin ko, paano magpapabukal ang Panginoon kung mismong ikaw ay hindi mo sineseryoso ang paglilingkod mo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mas malakas sa palakpak. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tandaan po natin, ang makakatanggap lamang nito ay ang mga Kristiyano na magpapatuloy at laging itataas ang pangalan ng Panginoon. Kaya sabihin mo, mapalad ka ngayong araw nito, nandito ka. Amen! Kung gusto mong maranasan yung bagong bagay na ibibigay ng Diyos, magpatuloy ka. Kapatid, ulitin ko, hindi ka pwedeng maghanap na wala kang ginawa. Sa trabaho, hindi ka po susweldohin nang hindi ka nagtrabaho. Ganon din sa Panginoon. Ano ang tinatanong ng Panginoon? Yung paglilingkod mo. Kung gusto mong maranasan ang pagbukal ng tubig, huwag kang hihinto sa gusto ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Gusto mong tumulo yung gripo, ayaw mo namang bombahin. Gusto mong pagpalain ka, ayaw mo namang kumilos. Kaya kapatid, ang pagpapala ay nakabase sa pagsunod sa Panginoon. Mga anak ng Diyos, kung 2025, tinapos ng Panginoon sa buhay mo lahat ng pinagdaanan mo. Ngayong 2026, maraming mga bagong bagay na ipararanas ng Panginoon sa iyo sa akin. Amen. Pastor, totoo ba yan? Totoo yan. Ang nagsalita ko ang Bible Hindi naman ako Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Nag-uumpisa pa lang. Kung paano tinapos ng Panginoon yung year 2025, ngayong year 2026, nag-uumpisa pa lang siya sa atin. Central idea, sa bagong bagay at bubukal na tubig na ang mararanasan mo ngayon, 2026. Kapatid, ulitin ko, ang pagbukan po ng tubig, sabi ko nga, kung sa trabaho, hindi ka nagtrabaho, hindi ka pa suswelduhin. Pero sa Panginoon, oras na sumunod ka at maglingkod ka, pabubukalin ng Panginoon ang tubig ng biyaya sa iyong buhay. Transition, lakaran mo. Lakaran mo 2026 na tinatanaw mo ang gagawin ng Panginoon. Mga bagong bagay sa buhay mo ngayon, 2026. Basahin natin ang ating text, Pilipos 3:12 to 17. Ang sabi po ng Pilipos 3:12 to 17, hindi nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sabi ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinalagay na nakamit ko na ito. Ngunit, isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. 15. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. 16. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan na. Last, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo. Okay, dito maliwanag sinabi sa verse 40, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng
pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Mga anak ng Diyos, ngayon 2026, ang kailangan para makamit mo ang mga bagong bagay ang gusto ng Panginoon. Ano? Sumunod ka at maglingkod na ang tinatanaw ay ang gagawing bagay, ang gagawing bagong bagay ng Panginoon. Amen. Kapatid, ulitin ko. Siguro sabihin nyo, Pastor, ay ba't hindi pa nararanasan? Hindi mo mararanasan yan kung ikaw ay hindi gagawa sa Panginoon. Roma number 1. Ipagpatuloy natin, alin? Yung inumpisahan ng Panginoon sa ating pamumuhay Kristiyano. Kung paano tayo binigyan ng tagumpay year 2025, mas bibigyan tayo ng tagumpay ngayon 2026. Ano sabi ng verse 13? Dito maliwanag sinabi, mga kapatid, hindi ko pinalagay na nakamit ko na ito. Ngunit sa bagay ang ginagawa ko habang nililimot ang nakaraan. At sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Hindi po madali ang mag-umpisa. Sa pag-aaral, bago ka maging grade 1, mag-aaral ka muna doon sa pag-drawing. Ganon din po sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po kagad makakamit yung gantimpala kung hindi po tayo maglilingkod at susunod sa Panginoon. Mga anak ng Diyos, year 2026, sikapin nating makamtan ng gantimpala ng Panginoon sa ating paglilingkod at sikapin marating ang finish line. Ano ba yung finish line? Sa harap ng Panginoon na nakatanaw tayo sa gagawin ng Panginoon. Siguro marami na dito sa atin, dumadaing, wala ng pera, naubos na ng Pasko, naubos na ng bagong taon. Kapatid, ulitin ko, yung inubos natin ng Pasko, ng bagong taon, barya lang yun. Yung darating ngayong 2026, magugulat ka. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Tanong, paano mo lalakaran ang 2026 na punong-puno ng pag-asa sa iyong hinaharap? Paano nga ba? Amen. Alam nyo ngayon, kapag tinanaw mo, yung paroroonan mo, yung pupuntahan mo, maraming bagay na idinidikta ang kaaway. Sasabihin ng kaaway, totoo ba yan? Mararating mo ba yan? Amen. Mga anak ng Diyos, kung 2025, hindi mo nagawa ang pinagagawa ng Panginoon. Ngayon, 2026, gawin mo na. Dahil dito gagawa ng bagong bagay ang Panginoon sa iyong buhay na ito'y kakaiba. Sa 2025, na pinagdaanan ng buhay mo. Kapatid, focus. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi natatapos ang Panginoon sa natapos lang ang taon. Kundi, mas gagawa pa siya ng mga bagong bagay na magbibigay sa iyo ng malaking pag-asa. Ano sabi ng verse 12? Hindi sa nakamtan ko na mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap ko makamtan ng gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Ang anak ng Diyos, hindi sa ano pa mang bagay, kundi tinawag tayo ng Panginoong Jesus para siya, paglingkuran. Amen. Hindi pa ho, anak pa tayo sa kalagitnaan ng January. Maraming bagay, malay mo, hindi matapos ang January, nakita ng Panginoon yung puso mo, nakita yung paglilingkod mo, kaagad, ibuhos niya ang pagpapala sa iyong buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hindi sa ano pa mang bagay. Tandaan po natin, kung year 2025, inilaban tayo ng anumang laban ng buhay ng ating Panginoon. Ngayon 2026, masasamahan tayo ng Panginoon dahil hindi pa siya tapos sa atin. Uulitin ko, hindi pa tapos ang Panginoon. Nag-uumpisa siya ngayong year 2026. Amen. Kaya kapatid, ulitin ko, focus lang po tayo. Amen. Number 1, huwag kang ihinto
sa inumpisahan ng Panginoon sa buhay mo. Huwag kang hihinto. Magpatuloy ka. Mga anak ng Diyos, year 2026, malaking hamon sa ating pamumuhay Kristiyano. Ang tayo, magpatuloy upang makamit natin ang isang bagong bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kapag tayo'y nagpatuloy, year 2026, makakanta natin ang bagong bagay na ibibigay ng Panginoon sa atin. Kapag hindi natin narating ang 2026 at tayo huminto 100%, tayo ay iiwanan ng pagpapala na pangako ng Panginoon ngayong 2026. Kalabay mo yung katabi mo, sabi mo, huwag kang ihinto. Amen, huwag kang ihinto. Oras na huminto ka, Huminto na yung katabi ko eh. Wala. hihinto na rin yan. Amen. Dapat tuloy-tuloy lang. Huwag kang titingin doon sa mga bagay na makakasira sa iyong pananampalataya. Huwag kang titingin doon sa mga nakakahina. Ang tignan mo yung makapagpapatuloy ka. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tanong, kumusta na 2026 mo? Nilalakaran mo ba? O napapagod ka na? Alam nyo, sa totoo lang, sabi din natin sa hindi, marami din napapagod. Ano yung kinapapagod? Material. Nung maubos ang pera, maubos na yung mga bagay na kanilang nakamit, tumamlay na. Amen po ba? Kapatid, huwag kang hihinto sa nilalakaran mo ngayong 2026. Pag naghinto ka, iiwanan ka ng pagpapala. Palakpakan po natin ang Panginoon. Church, wala pa tayo sa kalagitnaan. Wala pa. Nag-uumpisa pa lang tayo 2026. Ala pa nga ho tayo sa 15 ng January. Nag-uumpisa pa lang tayo. Tapos hihinto ka. Tapos sa bandang Pebrero, magtatanong ka, ba't kaya ganito buhay ko? Ang tanong, nagpatuloy ka ba? Ulitin ko, focus tayo. Lakaran natin ang 2026. Amen. Thank you, Jesus. Ang sabi sa Isaiah 43 verse 19, gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at pagkakaroon ng ilog. Sa lugar na ito, ano yung ilog? Yung po yung salita ng Panginoon. Paano makapagbibigay ng pangako sa iyo ang Panginoon at paano tutuparin ng Panginoon ang kanyang salita sa iyo? Hinaharangan mo yung ilaw na ibibigay ng Panginoon. Amen. Tanda po natin habang tayo lumalakad sa 2026, ang ilog ay bubukal at hindi matutuyo ang bangan. At ito'y laging pupunuin ng Panginoon. Church, tuloy-tuloy lang. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Amen. Alam nyo, nabibless ako kay Lord. Talagang yung mga paggawa niya, sabi ko, Lord, lalakaran ko 2026. Alam nyo, sa akin nakakita, para ko kami may saka ngayon, ang bigas ko naipon, 3 kaban. Ang kape, asukal, hindi po natutuyo. Ang dami. Sabi ko, grabe ang ginagawa ng Panginoon. Hindi tayo nakatingin sa material. Ang tinitingnan ng Panginoon kung paano ka naglilingkod at kung paano ka gumagawa doon sa ubasan ng Diyos. Amen po ba? Kapatid, kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, huwag kang hihinto. Amen. Tuloy-tuloy lang. Kapag huminto ka, hihinto rin ang daloy ng tubig. Number 2, habang tayo naglilingkod sa Panginoon at sumusunod sa Kanya, utos, gumagawa naman siya sa mga ng bagong bagay sa ating buhay. Paano makagagawa ang Panginoon? Hindi nga tayo gumagawa. Amen po ba? Ano sabi ng verse 13? Ang sabi sa verse 13, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Jesucristo. Mga anak ng Diyos, sikapin natin 2026 maging makabuluhan
ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kung 2025, madalas kang madapa, ngayon 2026, nasahin mo na maging mas makabuluhan ang gagawin mo paglilingkod sa Panginoon. Ano po ba? Ito yung gusto ng Panginoon. Hindi tayo maglingkod. Ayaw nila, tayo. Amen po ba? Uulitin ko mga kapatid, ang paglilingkod ay hindi ho parang radyo. Pagka kondisyon ka, maglilingkod ka, sasamba ka. Pag hindi ka kondisyon, ayaw mo na. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Example, mas nasahin mo na may magagawa ka ngayong 2026 kesa noong 2025 na upo ka lang at di ka gumawa. Amen. Church, galaw-galaw po tayo. Itaas po natin ang level ng ating pong pananampalataya. Amen. Hindi po makagagawa ang Panginoon sa ating buhay na wala po tayong ginagawa. Mga anak ng Diyos, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Marami pa siyang gagawin sa ating buhay. Amen. Ala pa nga ho tayo sa planning. Ala pa tayo doon sa overnight. Parang nararamdaman ko po kasi ko talaga, marami po yung tinatamad. Bakit sila tinatamad? Kasi wala ng pera, naubos na. Wala na yung ibang tinanggap nila. Kapatid, ulitin ko, hindi nakabase sa material na bagay ang ating pong paglilingkod. Dapat yung unang pasok ng January, mainit po tayo. Yung unang pasok ng January 2026, talaga nag-aapoy ang ating paglilingkod sa Panginoon. Talapakan po natin ang Panginoon. Amen. Year 2026, panahon, pag-level ng lahat sa ating buhay. Gusto ng Panginoon mag-level lahat sa ating buhay. Kaya dapat gumawa tayo, dapat sumamba tayo, dapat andoon tayo doon sa mga bagay na gusto ng Panginoon. Amen. Pag-level ng pananampalataya, hindi na po uso yung ngayon yung gusto mo, sa susunod ayaw mo, sasamba ka ngayon, sa isang ayaw mo na. Hindi po. Kailangan po para po tayong agila. Lumilipad, pagtaas. Pag-level sa trabaho, kapatid ulitin ko, sa trabaho, itataas ka ng Panginoon. Amen. Pag-level sa financial, ngayon, wala ka. Maaaring naubos ka. Kapatid, next month, meron darating sa iyo mas malaking halaga. Palakpakan natin ang Panginoon. Next month, ka ng ilog at ang tubig sa iyo. Amen. Ano ba yung tubig? Biyaya po yun. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pag-level sa pagbubunga sa buhay spiritual, kinakailangan bago na po tayo. Hindi na tayo maramdamin. Amen. Ala na yung parang nagkaramdam tayo, wala na po yung maliit na pananaw sa ating sarili. Dapat malaki po yung pananaw natin dahil ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Tandaan po natin 2026, isang bagong bagay at isang bagong buhay ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen po ba? B. Maraming bagong bagay na gagawin ang Panginoon 2026 sa iyo at sa akin. Anong sabi ng verse 16? Ang sabi, ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtana. Ano ba yung nakamta natin? Yun po yung ating pananampalataya. Amen. Church, naranasan na natin ang maglingkod at sumunod. Ang kailangan na lang, lakaran natin yung pinagagawa ng Panginoon. Year 2026. Tandaan po natin, hindi sa natapos lang ang taon, 2025. Kundi, mas maglingkod po tayo. Ngayon, 2026,
Hanggat may hininga at lakas, ipagpatuloy natin ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi pa siya tapos sa atin. Madami pa siyang ipagagawa sa atin at siya gagawa ng hindi pa natin nararanasan. Number 1, magpatuloy sa panibagong panahon. Magpatuloy po tayo. Amen. Hallelujah. Mga anak ng Diyos, sa pagpapatuloy natin, makakamta natin ang pangako ng Panginoon sa ating pamumuhay Kristiyano. Tandaan po natin, year 2026, maraming bagay siyang gagawin na itong pasimula para ipagpatuloy ang ating paglilingkod 2026 na ito'y magbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Last, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Amen. Paulit-ulit, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Gumagawa siya kasulukuyan. Ano ang sabi ng Pilipos 1:6? Basahin natin. Dito po tayo magtatapos. Ano ang sabi? Natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Amen. Tatapusin ng Panginoon lahat ng pinasimulan niya. Church, ang pinasimulan ng Diyos, siya tatapos. Kaya ang nais ng Panginoon, magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Year 2026, mga bagong bagay ang ipararanas ng Panginoon sa atin. At hindi lamang tubig, kundi pabubukalin niya ang malakas na balong sa mga Kristiyanong sumusunod, nagpapatuloy 2026. Pag sinabing malakas na balong hindi mo mapipigil to. Talagang, kumbaga sa ano to, talagang pag hinarangan mo to, tatangayin ka nito. Grabe. Grabe ang gagawin ng Panginoon 2026. Church, tapos na po ang katamaran. Tanggalin na po natin to. Alam niyo, ito nireview ko kanilang umaga. Yung katamaran. Hindi yung katamaran sa anumang bagay ito. Yung sa Panginoon. Maging masipag na po tayo. Alam niyo, gusto ko pong maintindihan niyo, kapag tinamad tayo, wala po tayong maasahan sa buhay. Mapuputo lahat. Pati yung balong ng tubig, puputulin ng Diyos ito. Amen. Tapos na po ang pataan ng pataan sa paglilingkod. Amen. Kasi, napapagod ako. Saka na lang. Kasi, next week na lang. Kapatid, kapapataan mo. Doon nagbigay ng biyaya ang Panginoon. Doon nagbigay ng balong ang Panginoon. Sayang. Amen po ba? Hallelujah. Tapos na po yung pagwawalang bahala sa gawain ng Panginoon. Ano yung pagwawalang bahala sa gawain ng Panginoon? Yung aaten ka ngayon, next hindi, aaten ka ngayon. Kasi natapat sa trabaho. Kapatid, ulitin ko, may araw na itinakda ang Panginoon. Hindi po pwede na magwalang bahala ka. Ang pangako ng Panginoon year 2026, lahat na maglilingkod ng tapat, makakamtam niya ang gantimpala. Tanggapin ninyo ito at palakpakan ninyo ang Panginoon. Uulitin ko, year 2026, makakamit natin ang favor sa lahat ng anak na susunod. Amen. Ang pangako ng Panginoon, year 2026, lahat na maglilingkod ng tapat, makakamtan niya ang gantimpala. Kapatid, ulitin ko, katulad ng sinabi ko sa kanya, sa inyo, wala pa tayo sa katapusan ng January. Amen. Kung gusto mong bumuka ng tubig, magpatuloy ka. Kung gusto mong managana ka sa buhay espiritual, magpatuloy ka, huwag kang hihinto. Conclusion, ano bang pinasimula ng Panginoon? Kanyang tatapusin. Sa year 2026, gagawa ang Diyos
ng mga bagong bagay na hindi pa natin nararanasan. Alam nyo, grabe. Kaya ako sinabing grabe ang Panginoon. Lagnat na lagnat yung apo ko. Nakaraang gabi. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, di ba may sinabi ko, wala nang magkakasakit. Bata man o matanda, ngayon 2026. Nung hating gabi, wala na po siyang lagnat. Ngayon naglalaro na siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kapatid, isang bagong bagay ang gagawin ng Panginoon. Kung hindi na tayo gagawa at hindi tayo magpapatang sa ginagawa ng Panginoon, magpaparanas siya ng bagong bagay. Amen. Year 2026, gagawa ang Diyos ng mga bagong bagay na hindi pa natin mararanasan. Amen. Alam niyo, may pinagpe-pray ako. Itong pinagpe-pray kong ito, pagka ito ay talagang dininig ng Panginoon na lakaran ko, praise God, purihin ang Diyos. Lahat tayo ay magtatagumpay sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo tumayo, umawi tayo sa Panginoon, awitin natin yung Father, we declare. Magdideklara po tayo ngayon sa Panginoon. Uulitin ko, year 2026, ang gusto ng Panginoon, iparana sa atin ng mga bagong bagay. Amen. Ang gusto ng Panginoon, iparana sa atin yung pagbukal ng tubig na hindi pa natin nararanasan. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah.
dinideklara ang pag-ibig sa iyo. Sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin, minahal mo kami. Hindi man kami karapat-dapat, pero Panginoon, ang pag-ibig mo ay walang hanggan. Ang pag-ibig mo ay walang maliw. Marapat lamang, Panginoon, sa gabing ito, ang baka puso namin ay maging tapat at totoo sa iyo. Sa lahat ng iyong ginagawa, sa lahat ng iyong pinagagawa sa amin, ang nais namin, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming kalingain, patuloy mo kaming proteksyonan sa bawat akbangin ng iyong mga anak. Ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa. And palagi at palagi, Panginoon, ikaw lamang ang sasampitin ng aming mga labi, ang iyong dakilang pangalan ng aming pararangalan, at patuloy ang puso namin, ikaw lamang ang iibigin. Salamat po, Panginoon, ang gabing ito ay sa iyo. Biyaya at pagpapali patuloy na maranasan ng bawat anak mo, na patuloy na sumusunod, nilalakaran ang nais mo, at patuloy na tinataas ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, purihin ka at dakilain ka sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, sige po tayo po'y manalangin sa ating pong kakaloob. Hallelujah. Thank you, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Salamat at muli mo kami, Panginoon, pinaalalahanan, O Diyos, sa oras na ito, sa mga mensahe mo, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Lord, sa gabing ito, God, at patuloy, Panginoon, na aming nais ay malakaran itong Panginoon. At ang patuloy namin, Panginoon, itinadalangin sa oras na ito, Lord, kami po'y magkakaloob sa iyo. Patuloy, Panginoon, na ang bawat isa narito, Panginoon, pagpalain mo ayon sa aming pong mga naisip, Panginoon. At patuloy na ikaw lamang, O Diyos, ang bless, Panginoon, sa bawat isa. Patuloy, Lord, na pagpalain mo ang iglesyang ito at lahat ng mabiyayang ito na pinagkaloob, Panginoon, ay patuloy na magamit sa ikalalagod, kalalawak na iyong gawain, Panginoon. Samahan mo ang bawat isa at patuloy, Panginoon, na huwag mo alisan ng tingin ang lahat ng mga lingkod mo, Panginoon. Provide mo lahat ng mga pangangailangan ayon po, Panginoon, sa iyong kalooban. Sa iyo lamang lahat ng kapurihan at kadakilaan sa aming pagkakaloob sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May kalendaryo na. Yes, January 16 po ang ating prayer o overnight prayer. Alas 10 po ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. And sa January 18 naman po, ito yung ating anniversary sa Galakmay. So, it is 2 linggo na lang pala. Anniversary natin sa Galakmay, pang 9th year. And sa 1920, ayan, meron tayong overnight prayer. So, wala pa. Ang mga nakikita ko kasi, nasa Montalban. Ay, yung 1920. Yung planning pala. 1920. Kaya nga yung natin, mga nakikita ko kasi is malalayo. Pero tignan natin kung yung malapit-lapit para makapag-overnight. Makapag-planning. So pag-pray natin. Pero may nakita kasi akong mura, kaso nga lang, Montalban sa Rizal. Medyo malayo-layo pa rin yun. Saan? Mataas din no? Mataas doon. Tapos, hindi pa masyadong concrete yung may nakita naman ako sa May Kawayan. Pero, hindi ko alam kung magkano yung overnight nila. So, pag-pray natin kung saan yung mga nararapat. Tsaka kung meron mga May Kawayan, sa May Kawayan. Yun yung natin. Kaso baka malayo pa na May Kawayan, baka lumadikata na lang.
Baka bagsak din ano, dito Marilao. Amen. Pagalhidin. Saranay? Sige, tingnan natin kung kakayanin. Ayan, sa 1920, mag-ano tayo? So, may Saranay na lang na. Oo, SM Caloocan. Ayun, so ano po, tuloy-tuloy pa rin po yung ating gawain. Meron pa rin po sa Batangas, January 31. Ayan, sa January 31, doon tayo sa Batangas. O-pray natin na may meron tayo masasakyan. Amen. So, yun lamang po muna ang ating mga announcement. Tinatawagan ko si Andrew para sa closing prayer. Tinandaan ka. Andrew. Wala si Jerry. Wala siya. Manalangin po tayo. Esther, Father God, dakila ha, Panginoon. Ikaw ang tunay dyan, Diyos, Panginoon. Panginoon, sa gabi nito, Panginoon, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Humingi kami ng pagpapasalamat, Panginoon. Sa pagsama mo sa bawat isa, Panginoon. Na, Panginoon, patuloy mo samahan ng bawat isa, Panginoon, sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon, sa labas ng simbahan ito, Panginoon. Yung mga salita, Panginoon, namin na pakinggan, Panginoon, ay aming mabahagi sa ibang tao, Panginoon. Mga tao ito sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Isabuhin namin ito, Panginoon, pag-ipaglago, Panginoon, namin espiritual. Nasa gabing ito, Panginoon, itinataas namin yung pangalan mo, Panginoon. Jesus, tuloy na dakila sa lahat, Panginoon. Nararapat namin na pagbulayan ka, Panginoon. Sa gabing ito, pinagpapasalamat namin, Panginoon, yung buhay ng bawat isa, Panginoon, nakadalaw, Panginoon. Panginoon, hindi kami nanatili, Panginoon, na kami-kami lang, Panginoon. Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, nakikilos ka sa buhay ng bawat isa, sa pamilya ng bawat isa, Panginoon. Na ang bawat isa ay masasama namin ng bawat kanya-kanyang pamilya, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, namin dinideklara, Panginoon, katagumpayan sa buhay ng bawat isa, Panginoon, financially, Panginoon, spiritually, Panginoon, spiritual growth, Panginoon, sa aming pananampalataya, Panginoon. Sa gabing ito, amin dinadakila mo, tapos matumataas mong pangalan, Jesus. Niluluwalhati ka namin. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa gabing ito. At lahat ng dinadalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Panginoon, maraming po salamat sa gabing ito. Alam po namin, hindi ka patapos. Maraming bagay ka pang gagawin sa aming bubuhay. Sa gabing ito, hayaan mo sa pangalan ng makapangyarihan Panginoong Jesus, lumabas sa aming labi, pag-ibig naman na walang kapantay, pakikipisan ng Santong Espiritu at ang basbas ng Panginoon. Sumagi lahat. God bless you.